Okay na. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين والسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته. Mga kapatid, po sa pananampalatayang Islam, welcome po sa Kape Talakayan. Yan, Masya Allah. So, unang higit sa lahat po, tayo po ay magkakaroon po muli ng series of lecture na meron pong mahalagang tatalakayin ng ating pong kapatid na si Ka Rashid Indasan. Ito po ay patungkol sa mga talata na ginagamit po ng mga proponents that Jesus is God, o yung mga talata na kanilang pinaninindigan, sinasaligan sa loob ng Biblia upang patunayan nila ang pagka-Diyos ni Kristo. Na ito naman po ang sasagutin ng ating pong kapatid na si Ka Rashid Indasan. Ano ho ba ang problema ng mga talatang ito? Kumbaga magpapakita po dito ang ating kapatid ng pagtugon o pagsagot sa mga talatang ito. Naalala ko dati, last year 2012, nung panahong nagdebate kami ni Ka Rashid Indasan, ng panahon ako ay kaanig pa ng pananampalatayang Kristyanismo, hindi ko nasasambitin kung anong grupo. Isa sa mga talatang sinasaligan ko upang pagtibayin yung paniniwalang patungkol sa pagka-Diyos ni Jesucristo. Kasi dapat alam natin na mayroong dalawang terminology na ginagamit ang Kristiyano dito Una at higit sa lahat, may nagsasabing ang Diyos mismo ay si Jesus. Yung nagsasabi naman si Jesus ay Diyos. Malalaman po natin ano yung pagkakaiba ng dalawang iyon at malalaman din po natin mamaya sino po ang naniniwala at sa mga patungkol sa ganong klaseng terminolohiya na ginagamit ng iba. Itong unang Juan 5:20 na madalas na ginagamit ng mga kaibayo natin na mga hindi pa yumapa sa loob ng Islam, na sinasabi dito, at nalalaman natin na parito ang anak ng Diyos at tayo'y binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo. At tayo'y sa Kanya na totoo. Sa makatuwid ay sa Kaniyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Pag naka-encounter kayo, tingnan mo na, sinabi ng Biblia, si Kristo, siya pala ang tunay na Diyos. Ngayon, malalaman po natin ang ating pagtugon batay sa talata niya, sa mga talata na ginagamit ng mga proponents Jesus is God. Aking pong tinatawagan ang ating pong kapatid na si Ka Rashid Indasan. Isa pong takbir, mga kapatid. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Lahat ng pagpapalad mo sa salamat kay Allah, ang Panginoon ng lahat ng mga. Alam po ninyo, experience-wise, with all respect sa mga kababayan nating Christian, marami kasing sected, meron akong nahalata sa kanila. Simula nung pinag-aaralan ko ang kanilang reliyon, pinakikinggan ko sila, nakikinig ako sa kanila Actually, high school pa lang ako, napakinggan ko na ito Pero nakapagtataka, bakit si Ka Rashid waipikit kong talatang ito? Kung baga sa anting-anting, hindi tumalaw. Matagal ko na narinig ito At masasabi natin, by the way, series of lecture ito patungkol sa mga talatang ginagamit ng mga proponents of Jesus is God. Sa Tagalog, dalawa yan Si Jesus ang Diyos, si Jesus ay Diyos. Magkaiba yun Sa mga dating daan ni Eddie Soriano, si Jesus ay Diyos. Kasi kasama siya sa mga Diyos. In other words, may iba pang Diyos maliban sa Kanya. Yung iba ganun sa Trinitarian. In other words, hindi nila masabi per se na siya lang ang Diyos, ngunit yung isang Diyos ay composed of 3 persons. Yung iba naman, siya talaga ang Diyos. Wala nang iba. Ang ginamit,
Sa Tagalog, definite article, pag sinabing ang, wala na. Diba? So, anong nahalata ni Karashi? Ang nakikita ko sa mga iba, pag nagpaliwanag o nagbigay ng verses sa Bible, kumbaga sa kaso, sa hukuman, ang nakikita nila, ang naibibigay nila sa atin ay yung tinatawag na circumstantial evidence. Ano pong ibig sabihin nun? Hindi tayo abogado pero pamilyar tayo sa ganyan. Indirect evidence, in absence of direct evidence, may tinatawag na indirect evidence or circumstantial evidence. Halimbawa, sa hukuman, pag yung testigo tinanong, nagsabi siya, nakita mo ba yung pumatay? Hindi po. Kaya lang siya po'y nakita kong pumasok sa bahay. Paglabas po niya, ay doon po. Siya po ang huling nakita kong lumabas bago po mamatay yung biktima. Hindi direct evidence yun. It will be what? Ma-under yun sa tinatawag na circumstantial evidence. Sa circumstantial evidence, may tinatawag na inference, yung process. Yung inference kasi, yun yung mga statements, arguments mo na sasabihin para pumunta ka sa conclusion. Pero, hindi siya direct evidence. Parang ganito, pumunta ka sa bahay, pumunta ka sa kaibigan mo. Pagdating mo doon, kumakatok ka, walang pagdating mo, nasilip mo sa pintuan, nakando sa yung kaibigan mo. Diba? Nilapitan mo ngayon, may dugo. Nilapitan mo ngayon, biglang dumating na yung mga kamag-anak niya. Ano ngayon na mangyayari? Ikaw ngayon suspect. Diba? Pero, absolute truth ba? Ikaw ba yung pumatay? Hindi. Nasa circumstance ka lang na nandun ka. At ikaw yung nakita na hawak-hawak mo. Pero hindi ikaw ang pumatay. Bumisita ka nga lang eh. Ganyan yung circumstance. Ganyan magpaliwanag yung Christian. Binibigyan ko muna kayo ng sample. Tingnan mo Si Jesus ba ay Diyos? Oo! Ano ibibigay si Jesus? John chapter 10 verse 30. Ano sabi doon? Sapagkat Sabi mo. ako at ang Ama ay iisa. Ako at ang Ama ay iisa. Kita mo, Karasit? Diyos siya? Hindi direct. Di ba? Kung baga doon sa kaso, halimbawa sinabi ko, pwede ba siyang suspect? Pwede. Di ba? Parang totoo, pero hindi siya pumatay. Nakuha nyo? Yung direct evidence kasi, pag tinanong mo yung witness, nakita mo ba yung pumatay? Opo! Sino? Ituro mo. Ituro mo sa hukumang ito. Siya po! Kitang-kita ko na binaril niya yung biktima. Yun ang direct evidence. Malakas yun. Same analogy natin. Si Jesus ba ay Diyos? Ang sagot. Babasahan ka, John 10:30. Sinabi ba ni Jesus doon? Presumably, granting kung si Jesus nga ang nagsabi nun. Kasi si Karasit, hindi po ako naniniwala. By the way, masingit ko na sa inyo. Yung pong John, yung sinatawag na John, hindi naman sinabi ni Jesus yan. Ang John ay naisulat 90 to 100 years after Christ. At hindi po si John ang sumulat. Mr. Cameraman, gusto kong tanungin. Ito, challenge po ni Karasit. Kuha mo ako. Yung Matthew, yung Mark, yung Luke, yung John, hindi sinulat ni Matthew, hindi sinulat ni Mark, hindi sinulat ni Luke, hindi sinulat ni John. Etong tanong, bakit nakalagay Matthew, Mark, Luke, and John? Sino ang naglagay? Tanong po ni Karasit yan. Alam po ni Karasit ang sagot.
Ang gusto ko lang tanungin, kayo na nagbabasa ng Biblia, pagbuklat ninyo, challenge ko sa'yo, alam ito eh. Ha? Historically, talagang inaamin na nila, hindi naman pala si Matthew ang sumulat ng Matthew. Hindi si Mateo, hindi si Marcos. Bakit nakalagay Mateo? Doon pa lang may bandaraya na eh. Doon pa lang meron ng ano eh. May bottle na eh, falsehood na eh. Hindi pala siya sumulat eh. Bakit nakalagay si Matthew? Tapos si Mark. Tapos si Luke. Lalo na yung kay John. Etong tanong, sino ang nagsabing si sulat ni Matthew, Mark, Luke, and John? Alam ho ni Karasin. Challenge mo sa inyo yan. Sagutin po ninyo si Karasin. Okay? Ngayon, balik tayo sa John 10:30. Ang nakalagay ba doon? Sinabi ba doon? Ako ang Ama. Hindi naman gano'n. Ako ang Diyos. Hindi naman gano'n. Siguro kung gano'n na sinabi niya, pwede na, di ba? Kaya lang, binombard tayo, binato tayo ng talata out of context. Ano yung context? Before and prior. Di ba? May context yun eh. Hindi natin masyadong i-discuss yan. Pero sasagutin na natin. Satisfied ba tayo pag sinabing ako at ang Ama ay isa? Teka, isa saan? Yes. I and my Father are one. One in what? In essence? In nature? No. Or in purpose? Yes. Tama? We have to read the context. Because the context prior to that and after that verse clearly stated kung saan sila isa. Pero, talo na tayo. Ito, isa pa nalata natin. Kapag sila'y sumagot, napupunta sa dilema. What is dilemma? Dilemma kasi, you are being forced to what? To choose between two undesirable. Ha? Kung ikaw napupwersa kang piliin ngayon, mamili ka sa dalawa na hindi mo naman gusto. Yun ang dilema eh. Napupunta ka ngayon, napipilita kang piliin kung dalawang ito na against din sa'yo. Yun ang dilema. Di ba? Paano gusto mo? Ikaw, bibitayin ka na ngayon, papatayin ka na. Anong gusto mo? Ibigti ka ng lubid o barilin ka? Kahit ano walang kumenta eh, di ba? Di ba? Kahit ano kay lubid pa yan, kay barilin. Pareho walang kwenta yan. Ganun ang dilema eh. Tinan mo napupunta sila sa dilema. Sige, granting. Si Jesus, nung sinabi niya, ako at ang Ama ay iisa. Kita mo Diyos na. Anong mangyayari? Saan ba sila isa? Tingnan niyo. Basahin mo, similar verse. Ginamit din yung salita isa. Ito yung nasa John chapter 17, verse 21. Ganito po ang ating mababasa sa Juan Kapitulo 17, ang talata po'y 21. Upang silang lahat ay maging isa na gaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo, na sila naman ay sumaatin, upang ang sanlibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kaluwalhatian sa akin ay binigay mo, ay ibibigay ko sa kanila, upang sila'y maging isa na gaya natin na iisa. Yun, ang ligaw, ano? Kaya lang, mayroon sinabi doon, ang kausap niya doon, ang tinutukoy niya doon yung alagad. Kausap niya yung Diyos. Tingnan mo, kaya hindi siya Diyos eh. Hindi kinakausap siya yung Diyos eh. Nananalangin siya, ingatan niyo po sila. Sa iyong pangalan. Upang sila ay maging isa, so that they may be one, as we are one. Kita nyo? Di ba? Yes. Upang sila'y maging isa, alam mo sabihin, no? Kaya lang, mayroon sa sinabi, bago yun, upang ang sanlibutan ay magsampalataya na ako ay
sinugo mo. That is the kind of belief that Jesus Christ wants us to render unto Him. Ano yun? As a messenger of God, so that the world may believe that you have sent me. Hindi yun, that the world may believe that I'm also God like you. You have sent me, ako yung sinugo mo. Tapos pinaliwanag niya, so that they may be one, as we are one. Ano yung dilemma? Aba, kung tatanggapin mo si Kristo ay Diyos, kasi sinabi niya, ako at ang Ama isa, lalabas yung mga alagad, Diyos din. Ama? Kasi upang sila yung maging isa. Baguhin natin, upang sila yung maging Diyos. Katulad din natin, Diyos tayo. Yan dami ng Diyos. Napupunta sa dilema. Mali. Yun ang nanatan natin sa Christian, walang absolute truth. Hindi ka tulad sa Islam. Tanungin mo siya, sino Diyos? Ano pangalan ng Diyos? Direct na sinasagot ng Quran. Ilan? Isa na. Tingnan mo, may iba pa bang Diyos maliban sa kanya? Wala na. Kasi siya mismo nagpaliwanag. Innani anallah. La ilaha illa ana. Tunay na ako ay si Allah. Walang Diyos kundi ako. Ta'budni. Sambahin niyo mo ako. Waqimus salata wa din. Pati kayo magsagawa ng pagdarasal bilang paalaala sa akin. Ilan? Wa ilahukum ilahun wahid. Hindi naman sa Quran eh. Absolute truth. Kung baga sa evidence, direct evidence. Hindi circumstantial. O ngayon, punta tayo rito. Anong problema natin dito? Una, dalawang reason lang bibigay ko muna. Kasi ito challenge, gusto ni Karasin may sumagot eh. Una, ito pong challenge ko. Itong sumulat ng unang 1:5:20, hindi naman si Juan ang sumulat niya. Ha? Forgery yan. Hindi si Juan, hindi si John. Bakit si John? Yan ang misteryo dyan. Sabi ng iba, ang sumulat daw nito, at saka yung John, yung four gospel, at saka yung Ephesus, at saka Revelation, ay isa lang. Hindi po. Sa mga Bible scholar ngayon, hindi na po, lalo na yung mga modern Bible scholar, hindi na po sila naniniwala na yung sumulat ng John, yung fourth gospel, no, ika-apat na gospel sa Matthew, Mark, Luke, and John, ay pareho lang sa sumulat ng Ephesus of John. Magkaiba po ito. Ha? Bigyan ko yung halimbawa. Doon sa John, yung Parakletos, yung Holy Spirit na tinatawag nila, iba. Eh dito, ang Holy Spirit, ha? Si Jesus Christ, ang Parakletos. Magkaiba yan. Sample na mo yan. Pag may tumintik po, tatalakayin mo natin yan. Ito, Stanley Rashid, hindi siya sumulat, kaya lang kita mo, dudang-duda na kagad si Karasit eh. Lokohan na kagad eh. Hindi naman para sinulat ni Mateo. Eh bakit nilagay niyo Mateo? Dapat hindi ganun eh. Eh kung talagang ito inerrant word of God, dapat walang mali. Dapat walang lokohan. Una pa lang, lokohan na eh. Sinulat daw ni Juan. Hindi pala si Juan sumulat. Doon pa lang dapat magduda ka na. Hindi yung binasa mo, tapos nilunok mo kagad, ininom mo. Hindi. Siya sa akin mo muna. Ganyan po kalalim ang pag-aaral natin sa Biblia. Una pa lang, lokohan na eh. Hindi pala si Marcos ang sumulat. Eh, bakit si Marcos ang nakalagay? O, yan ang tanong ko sa inyo. Sino ang nagsabing sinulat ito ni Juan? Alam mo ni Karasit. Ha? Bago ka sumagot, alam mo ni Karasit kung sino. Ikaw, alam mo ba kung sino? Hindi alam. Bakit ito naging Mateo, Mark, Luke, and John? Tapos Ephesus. Ibang-iba. Pag binasa mo to. Actually ito, sinulat ito laban sa mga Docetism. May mga grupo nun, mga Christian din, pero Docetism ang tawag sa kanila. Ano ibig sabihin nun? Hindi sila naniniwala na si Jesus ay may laman, may katawan. Kung ano lang, illusion lang yung katawan niya. Ang mga Docetism ay Espiritu si Kristo. Kaya kita nyo, mapapansin nyo yung sa fourth gospel,
pinapahiwatig, handle me and see, for a spirit has no flesh and bones, sapagkat ang spirito ay walang laman at buto. Yung pala, para sinulat yan upang tirahin yung mga Gnostic at saka mga Docetists. Okay? Anyway, yan yung mga side dishes natin. Punta tayo rito. Pakibasa nga. At nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at tayo'y binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo at tayo'y nasa Kaniya na totoo sa kamatuwid ay sa Kaniyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos na buhay na walang hanggan. Dito mo, Diyos siya. Bakit? Kasi pagkatapos sabihin na si Jesucristo. Ano yan? Yan yung antecedent. 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 Iba ka pronunciation. Anyway, antecedent. Antecedent. Kasi ano yung antecedent? Yung now na tinutukoy ng pronoun na this, ito. Sa Greek, yan ay hotos. Tama? Sa Arabic, hada. Ito, this is eternal, this is the true God and everlasting. Sino yung true God? Sino yung ito? Yung ito raw, yung antecedent, ay yung huling pananalita sa makatwid yung Jesus Christ. Tama ba yun? Ang linaw-linaw para si antecedent is the last word that is mentioned before the pronoun this. Ito. Ganun ba yun? Alam mo niyo sa English language, pati sa Greek, hindi po parating ganun. Ano yung antecedent? Antecedent is the subject. Yung subject, yung antecedent, not necessarily the last word. Pag last word, tandaan nyo ha, pag last word ang ginamit ng antecedent, ganun ang paniniwala mo, ganun na nasa kote mo, patay kang bata ka, anong mangyari? Pakibasa mo nga, Brother Knight. Na? Bibigay tayo ng halimbawa. Yung isang talata na nasa Biblia. Tama ha, ang ginagamit din ni Rashid, boomerang technique. Ano po yung boomerang? Kasi in no way that you can argue with them other than penetrate their books. Para halimbawa, masingit ko lang ha, may experience kami sa dawa. May dawa kami sa Baptist na pastor ng Baptist. Kung nagpaliwanag yung brother, Islam is like this, Islam is like that. Eh magaling yung pastor ng Baptist sa Malabon. That was 1992, tagal na, no? Pagtayo ng Baptist pagtayo ng Baptist na pastor, hinawakan na ngayon yung Quran na gano'n, no? Showing respect. Ustad, I respect your Quran. Sabi niya gano'n. Pero sabi ng pastor, but as far as I know, the Bible came first. And the Bible said, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. I am the light of this world. I am the manna which came down from heaven. He who has seen me has seen the Father. I and my Father are one. Ustad, I respect your Quran, though your Quran denies the divinity of our Lord Jesus Christ. But as far as I know, the Bible came first. And the Bible said, Jesus is very God. Amen! Palakpakan sila. Nakatanga kami. O paano ka makipag-argue? Sinabi niya respeto kung Quran nyo eh. Quran nyo yan eh. May Bible kami. The Bible came first. Kung baka sinara niya na isipan niyo. Choklak ka niyo. In other words, wala akong pakialam kung Quran mo yan eh, may Bible kami. Paano ka ngayon nakikipag-argue sa kanila? Kaya may inutos yan na eh. وَجَادِلْهُمْ بِالَّةِ Yes, son. Debate with them, argue with them in the way that is best.
Kaya nga sinasabi ni Allah, ituni bi kitab, bring your book in kuntum sadiqin. If you are telling the truth, kita mo? Tinuturuan tayo ni Allah, maghamon eh. O patingin nga, bring your book. O, ibig sabihin, we will penetrate their book. We will use their own weapon against them. At ganyan pong ginagawa ni Rashid. I'm using their own weapon, the Bible, against them. Isa yun sa mga pinaka-effective na paraan. Parang ganito. Kung yung mga babaeng Muslim, nakapalot ang ulo, bakit kayo nagaganyan? Nakakalungkot, may mga Muslim na sister, hindi alam sagot. Nandun ako sa Davao, sagot ko isang sister. Kasi nung high school ako, hindi ako naggaganito, pinagagalitan ako ng uncle ko. Kaya nakilitan na rin ako, kayo, ganito. Kaya, pero nung fourth year ako, nasanay na rin ako, kaya gabi ganito ako. Tama ba yung sagot? Tama ba yung sagot niyo? Paano ka paano papaliwanag yung isang born again na babae? Bakit pa nakaganyan? Ano sagot? Umira. Ako dapat ang magtanong sa iyo. Kasi kaya, ang mga babae namin, kaya may pelo. May balot sa ulo. Kasi utos ng Diyos eh. Sinusunod lang namin ang utos ng Diyos. Batay sa Quran. Ako ang dapat magtanong sa iyo. Sa Bible, ang babae ay hindi pwedeng manalangin. Hindi tinatanggap ang panalangin ng babae. Walang pelo. Hindi mo ba alam na? Sa Bible, bawal yung pa-sexy-sexy. Basahin na natin ito. Sa unang Timoteo. Ha? Pakibasa mo. Ito muna, basahin mo. Okay. Gayon din naman na ang mga babae ay dapat na magdamit ng may kahinhinan. O, may hindi. Na nag-aangkop. Itong tanong, dali. With all respect, yung bang short na dati kasi nung panahon namin, yung ganito short na. Camera, short. May iba na yung panahon na yun. Yung short ganito eh. Mahal kasi ang tila ngayon eh. Taas pa yata itong ko eh. Yan ang short na yun eh. Yun ba mahingin? Ha? Yung nakasando ko lang babae ka, mahingin ba yun? Oh. Kayo naman mga Muslim nakabalo. Sandali lang, pasahin mo ulit. Gayon din naman na ang mga babae ay dapat na magdamit na may kahinhinan. Ano pa? Na nanaangkop na di mahalay. Hindi mahalay. Hindi. Huwag mo ilabas pusot mo. Pumapasok sa simbahan, labas ang pusot eh. Mahalay ka. Ano pa? Hindi nang napapalamuti ang buhok. At ang nandito o perlas ng mamahaling Palamuti damit. buhok, may mga borlolo yung buhok. Ano ba? Sabi ito, kundi ng mabubuting gawa na Saka siyang ano ba alahas, nalalaman. di ba? Ginto. Nasabi ko at ng ginto o perlas o mamahaling damit. Oh, pati pala mamahaling damit, bawal sa inyo. Kita mo? Nabubulaga ka tuloy. Uy, nasa New Testament to, baka magpalusot ka na naman. At yun, nasa Old Testament ka. Noy! Sulat ni Pablo yan, Noy. Baka magpalusot ka pa. Bawal magpa-sexy. Bawal ang hindi mahinhin, mahalan. Bawal ang may burluloy ang buhok. Bawal ang ginto. Bawal ang perlas. Kita mo? Ang dami palang bawal sa inyo. Bawal ang mamahaling damit. Magkano yung damit mo? 3.5. Ay, bawal yan sa Bible nyo. Dapat sa okay ka lang bumili 50, 100. Tamo? Tingin nyo, hindi sila nababaya pag gano'n yung sagot mo. Diba? Ako dapat magtanong sa iyo, sister. Kasi, doon pa sa isang talata ng Corinto, 11:7. Sapagkat katotohanan ang lalaki hindi dapat magkambong sa kanyang ulo. Baliktad. Ay hindi, 4. Ang bawat lalaking nananalangin o nanguhulan ng may takip na ulo
ay niwawala ng puri ang kanyang ulo, datapwat ang babaeng nananalangin, o nanghuhula ng walang lambong ang kanyang ulo. Niwawalang puri ang kanyang ulo sapagkat gaya rin ng kaniyang inahitan. Basahin na 13. Sabi ko, atulan ninyo sa inyong sarili na nararapat bagang manalangin ang babae sa Diyos ng walang lambong. Pwede bang manalangin ng babae na walang lambong? Pwede ba silang magdasal sa Diyos na walang lambong ang ulo? Walang takip? Oh, hindi pwede. Nakita mo, dapat ako nagtatanong sa'yo. Ito malinaw nakalagay sa Biblia niya. Ang Iglesia ni Cristo, walang lambong. Oh, di ba? Guilty sila rito. Sexy rin man namin. May mga perlas din. Di ba? May mga ginto din, may makeup pa. Oh, sige, basahin mo sa'yo. Sapagkat kung ang babae ay walang lambong, ay pagpunit naman. Ngunit kung kanyang kinahihiya sa babae ang pagpagupit o paari ay maglampong siya. Kaya yung mga matanda na Katoliko, pag pumasok sa simbahan, di ba nakabili? Maganda-ganda pang tingnan yun eh. Diba? Pero ngayon wala na, nilabas ang puso, naka-short, may bading pa, nasuot babae. With all respect gusto nyo respetuhin namin kayo kayo mismo, hindi nyo nirespeto yung inyo. Kaya huwag kayong magtatanong sa amin, mapapaya kayo. Lalo na pag nagtanong kayo magkaraship. Okay? O, dito tayo ngayon. Anong problema ko dito? Ha? Okay, granting. Sakyan natin pansamantala. Pag antecedent, yung last word, pag ganun ang patakaran mo sa buhay mo, anong malaking problema mo dyan? Ang laki-laki ng problema dyan. Basa tayo. Isang talata sa Biblia, ang ikalawang buwan. May tatlo kasi ito 1, 2, 3. 2 John, chapter 1, verse 7. Ikalawang Juan, Urayin natin. 2:7. Sige. Yun ko pong ating magbabasa. Maraming mandaraya na lumilitaw sa sanlibutan. Okay. Yaong mga hindi kumikilala na si Jesus ay naparito sa laman. Ito ang mandaraya Sandali. at ang Antikristo. Si Jesus, naparito, Hindi kumikilala at naparito sa laman. sa laman. Tapos, Ito ang Antikristo. ito ang Ito ang mandaraya at ang Antikristo. Maraya. Antikristo. Tanungin natin yung mga Christian pala, sabi kasi nila, yung Antikristo, yung 666, ano na? Alam mo ba sa first John, dumating na yung Antikristo. Yung first John, sinulat yan nung mga nandoon na sa church at ang pinaparinggan niya, yung nandoon din sa loob ng church, ng turo ay iba. Pag binasa mo yan, talagang sadyang sinulat para tirahin ng isang tao na may ibang tinuturo within the church. Naintindihan nyo? Kaya hindi talaga gospel ni Kristo ito eh. Iba yung gospel ni Jesus Christ. Wanzalat Taurata wal Injil, ibinaba ni Allah. Wala sa itaas, ibinigay kay Jesus Christ. Yun ang pinapaniwalaan nating gospel. O ito ngayon. Anong problema nito? Basahin natin. Si Jesus naparito, tama ba sa laman? Sa laman. O sa English kasi, Jesus Christ as coming in the flesh. Ito ang mandaraya at Antikristo. Sino pong mandaraya? Sino? Jesus. Si Jesus Cristo. Ha? Why? Kasi sabi mo, pag sinabing antecedent, the last word, the last noun, preceding or before the pronoun. If that is the case, then you will end in a dilemma. Big dilemma. Why? Tinan mo, si Jesus naparito sa laman.
Ito, ayan, no, pareho. Ang mandaraya at antikristo. Tama ba yun? In-apply ko lang yung argument mo. Tama ba yun? Sa English, Jesus Christ as coming in the flesh. This is the deceiver and the Antichrist. Who is the deceiver and the Antichrist? Jesus Christ, who is coming in the flesh. Naintindihan nyo? Ano pa? May isa pang talata. Basahin natin. 1 John chapter 2, verse 22. 1 John chapter 2, verse 22. Ito po ang ating mababasa. Sino ang sinungaling? Teka. Sino ang sinungaling? Kundi ang nakakakilala na si Jesus ang siyang Kristo. Sino ang sinungaling? Sino nga ba? I-apply natin to, sino sinungaling? Tuloy. Basahin mo. Kundi ang nakakakilala na si Jesus ang siyang Antikristo. Ito ang Antikristo. Ang nakakakilala sa Ama at sa Anak. Ulitin mo. Ang nagkakakaila sa Ama at sa Anak. Ulitin mo pagbasa. Who is the liar? Sino ang sinungaling? Kundi ang nagkakaila na si Jesus ang siyang Kristo. Ano yung muling word? Na si Jesus. Ang siyang nagkakaila ng Kristo. Si Jesus ang Kristo. Tama? Tapos ang sunod dyan. Ito ang Antikristo. Ito ang Antikristo. Jesus ang nagkakaila ng Antikristo. Sa English, who is the liar? But the one who denies that Jesus is the Christ. Amen. Hindi po kami ang liar. Why? Because we Muslim believe that Jesus is indeed the Messiah. Diba? Sabi niya, who is the liar? But the one who denies that Jesus is the Christ. Ang problema, pag in-apply natin to, ito ang Antikristo. Sino? Si Kristo. Di ba? Pag in-apply natin yung kanilang argument. Okay ba? Tingnan mo sa English, ha? Who is the liar but the one who denies that Jesus is the Christ? This is the Antichrist. The one who denies the Father and the Son. Who is the Antichrist? Jesus Christ. Why? Because He is the antecedent. The last noun, the last word which come up before the word this or pronoun this. Applying your own argument. Kita mo? Eh, baka sabihin mo nito, ay hindi, ang antecedent dyan ay, kita mo, double standard ka. Nag-gets niyo? Double standard ka. Eh, pag dito, ang gusto mo, ito yung antecedent. Ayaw mo yung subject. Who is the antecedent here? Tingnan mo, ha? Sana maging nalino sa inyo. Dito, ayaw mo, gusto mo antecedent ito. Yung last word. Pero dito sa dalawang talatang binigay natin, ayaw mo. Dito, double standard ka. In-apply lang natin yung ano mo yung argument mo Pero sagutin natin to, sino ba ang tinutukoy dito na tunay na Diyos at buhay na walang hanggan? Isa-isay nating basahin. Ha? Ganito i-clear ko lang not necessary dapat maniwala ka sa binabasa mo. Pero ang tinitingnan natin dito yung facts. Tama? Alam mo, nagbasa ka ng alamat. Naniniwala ka ba sa alamat? Hindi. Nag-aaral ako ng Pilipino sa UE. Bili mo, college na ako, pinag-aaral namin, alamat. Alamat ni Bernardo Carpio. Meron kami libro Sino daw yung naipit ng dalawang bundok? Ayon doon sa binasa mong alamat na The Book of Legend. Diba? Filipino folklore. O siyempre, ang nakalagay doon, sino? Si Bernardo Carpio. Naniniwala ba ako doon? Hindi. Kaya lang yung nakalagay sa Book of Folklore. Yung legend, Filipino legend. Alamat. Nag-aaral ako na sa Pilipino, sa kanong college ako. Pero yun yung facts. Yun yung talagang nakalagay. The same manner, the same thing. Ano mo talaga yung biblical facts? Di ba?
Ano talaga nakalagay? Hindi ko kailangan. Hindi pinag-usapan dito kung naniniwala ko hindi. Ano talaga yung nakalagay? Tama? O, isa-isa natin. At malalaman natin na parito daw anak ng Diyos. Why daw anak ng Diyos? Siniskas ko na ito. Iba kasi pag pinaliwanag anak ng Diyos si Kristus, parang siya lang anak ng Diyos. By the way, sa Old Testament, sa Bible, ha? Sa Jewish concept, maraming anak ng Diyos. Ang lingkod ng Diyos, ang matutuwid na tao ng Diyos, ang mga propeta ng Diyos, ay tinawag din anak ng Diyos. Hindi naman literal yan. Catholic sa Wikipedia. Diniscuss na natin yan. Panoorin nyo sa YouTube. Yung patungkol sa anak ng Diyos. Marami anak ng Diyos sa Biblia, hindi lang si Jesus. Hindi naman kasi literal yan eh. Kaya lang pagdating sa Greek concept, naging literal. Parang ganito. The same thing with Arabic. Sa mga famous, sikat na sahaba na nag-ulat ng maraming hadith, saying, collection, mga sinabi, collection of saying ni Prophet Muhammad SAW, ay si Abu Hurairah. Ano po ibig sabihin ng Abu Hurairah? Ama ng puting. Literal po, ama siya ng puting. Kapag ko ipasok mo sa kote, nandun niya. Lalabas. Nanay niya, pusa din. Ay, hindi tao sa awa niya. Pusa. Kasi yan, di ba? Siya yung ama ng pusa eh. Hindi kasi literal yan eh. Si Ali, tinawag na Abu Turab. Tatay ng lupa, o dirt. Siya ba tatay ng lupa? Parang ganun sa Tagalog. Ina ng, ama ng, o ina ng, ano ba? Ilaw ng tahanan. Haligi ng tahanan. Poste ka ba? Ikaw, yan ang hirap eh. The same thing with anak ng Diyos. Huwag mong ipaliwanag kay Karasin na si Jesus ang anak ng Diyos. Mapapahiya ka. Subukan mo. Ha? Sa Biblia, maraming anak ng Diyos. Meron pang anak ng Diyos eh. Controversial. Pasahin na. Ganito po ang ating mababasa sa Ako naman ang tatanong, magagalit ha? Hindi kaya kasama si Jesus dito? Sa kapitulo ay 6:1 hanggang 4, ganito po ang ating mababasa. At nangyari nang magpasimula na dumami ang mga anak ng tao sa balat ng lupa at ng mga anak ng mga babae, nakita ng mga anak ng Diyos. Sino? Mga anak ng dami, di ba? Nakita ng mga anak ng Diyos. Sino? Ano? Na magaganda ang mga anak na babae ng mga tao. At sila'y nagsikuha ng kanyang asawa sa lahat ng kanilang pinili. Bakit ka mo sa bahay, kinuha na lang basta-basta? Ha? Di ba? Wala man laking paalam. Tuloy mo. At sinabi ng Panginoon, ang aking espiritu ay hindi makikipagpunyagi sa tao magpakailanman, sapagkat siya'y may laman, gayon magiging 120 taon ng kanyang mga araw. Ang mga higante ay sa lupa ding mga araw na yaon, pagkatapos din naman na makasiping ang mga anak ng Diyos sa mga anak na babae ng tao. At manganganak sila sa kanila. Ang mga ito rin ay naging makapangyarihan ng unang panahon ng mga anak na lalaking bantog. Sila yan ha. Dito basahin mo sa isang talata. Sa version. Ito medyo meron tinukoy kung ano tawag sa kanila. 4. Ang mga higante ay nasa lupa ng mga araw na iyon. At kahit pagkatapos noon, sila ay naging anak ng makipagtalik ang mga anak ng Diyos sa mga anak na babae ng tao. Ang mga ito ang naging makapangyarihan ng unang panahon, mga bantog na mandirigma. Ano raw yung higante? Mga bantog na mandirigma. Sila yung mga unang namuno sa mundo. Sila yung anak ng mga anak ng Diyos na nakipagsiping sa mga babaeng tao. Hindi kaya kasama si Jesus nila ron?
Magtatanong na. Kasi anak din ng Diyos yun eh. Ha? Nakipagsiping, nakipagtalik sa mga anak na babae ng tao. Yun yung mga naging ganti. Ang gandang ano to eh. Ha? Di ba? Kita mo? Maraming anak ng Diyos. Kung magpaliwanag ka, si Kristo lang anak ng Diyos. Hoy! Ang dami oh! Nang rape pa nga eh. Okay? Balik tayo dito ha. Tanyo, side dishes lang yan ha. Side dishes lang yan. At nalaman natin na naparito ang anak ng Diyos. Si Jesus daw yan. Oh, yun, gratin. At tayo'y binigyan ng pagkaunawa. Ano yung binigay? Pagkaunawa. Pagkaunawa. Ano yung pagkaunawa? Upang ating makilala siya na totoo. Ha? At tayo'y nasa Kanya na totoo. Sino po yung pinakilala niya na totoo? Tungkol ko, makilala natin kung sino ang tunay na Diyos. Okay? Basahin natin sa isang salin ng Biblia. Yung ayan, pakibasa mo nga. At tayo'y nasa Kanya na totoo. Sa makatwid ay sa Kanyang anak na si Yesu Cristo. Basahin nyo. Tingnan yung ibang version ng Bible. Dahan-dahan. We know that Jesus Christ, the Son of God, has come and has shown us the true God. And because Jesus, we now belong to the true God who gives eternal life. Tapos na. Hindi ganito pagkaka-rendered, ha? We know that Jesus came so that, sabi na, we will know who is the true God. Malaman natin kung sino ang tunay na Diyos. At tayo'y nasa totoo. Sa makatwid, sa tunay na Diyos. Sino yung tunay na Diyos? We now belong to the true God who gives eternal We life. now belong to the true God who gives eternal life. Yung pala nakasulat. Hindi ganito. Ang nakalagay, we know the true God who gives eternal life. Nakuha mo? Ito tanong. Nung sabi dito, dumating daw si Jesus upang ipakilala sa atin ang tunay na Diyos. Tama? Sino po ang pinakilala ni Jesus na tunay na Diyos? Basahin mo yung Juan 1, tapos at 3. After Jesus has finished speaking to his disciple, he looked up toward the heaven and prayed, Father, the time has come for being to you bring glory to your Son. Okay, 3. Eternal life is to know you, the only true God, and to know Jesus Christ, the one you sent. Ang ganda. Eternal life is to know you. Hindi na sinabi, to know me. No. To know you. Kung nila sa langit eh. The only true God. Basahin mo sa Tagalog. Dito na sa Tagalog. Alala ko yung debate mo rito eh. Na bumpanis yung debate mo. Di ba? Ang dalawang tunay na Diyos ang pinapakilala. Tinwist niya yung katatalata. Kita mo. So, ang nakalulungkot, binasa niya yung 1:17. At ang malungkot, hindi niya tinuloy ang pagbasa, itutuloy ko yung pagbabasa, sabi niya. Ito ang buhay na walang hanggan, na makilala ka, na nag-iisang Diyos na tunay. At makilala rin naman si Jesus. Lulusot siya eh. Akala niya makalusot siya eh. Nandito siya sa Al-Burhan. Nandito siya sa mga Asirat al-Mustaqim. Dawa sa ito. Nandito ang mga apologetic Muslim. Nandito ng mga dibatistang Muslim. Ha? Na nakakaunawa ng comparative religion. Hindi ka makakalusot. Ikaw magbasa. Nang magsabi na si Jesus sa mga bagay na ito, tumingala siya sa langit at sinabi, Ama, Ayun, press. at ito ang buhay na walang hanggan. Tumingala siya sa langit. In other words, may kinakausap siya. Ama! Anong sabi niya sa press? At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila, na iisang Diyos na tunay, na si Jesu Kristo na iyong sinugo. Ikaw makilala nila na iisang Diyos na tunay. Sa ibang version,
ang kaisa-isang tunay na Diyos. Salita ng buhay. Salita ng buhay version. Ang kaisa-isang tunay na Diyos. Ikaw, makilala nila na kaisa-isang tunay na Diyos. At si Yesu Cristo ay iyong Sinyo. You know, John chapter 17 verse 3. Yun po ang nilalaman ng 1 John chapter 5 verse 3. Hindi siya ang tunay na Diyos. Ang tunay na Diyos, yung Diyos na pinapakilala. May Diyos pa si Kristo? Meron. Pakibasa mo. Ano sabi niya kay Maria Magdalena? Ganito po ang ating mababasa sa Juan Kapitulo po ay 20, ang mga talata po ay 17. Ganito po ang kanyang sinasabi. Sinabi sa kanya ni Jesus, huwag mo akong hipuin sapagkat hindi pa ako nakakaakyat sa Ama. Ngunit pumaroon ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila, aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama. Dali. Hindi niya inangkin eh. Ama ko lang, no? Ama aking Ama at inyong Ama. Ano ba? At aking Diyos at inyong Diyos. Aking Diyos. May Diyos ba siya? Meron. Oo. At inyong Diyos. So, hindi siya Diyos. Kung talagang pantay sila ng Ama, dapat yung Ama, Diyos din siya. Diba? Si Jesus, Diyos yung Ama eh. Dapat yung Ama, Diyos din yung Anak. Kasi sabi mo, pantay sila. Tanong natin sa mga Trinitarian. Kaya lang, si Kristo may Diyos. Aking Diyos. At inyong Diyos. Wala kang lusok. Kahit magpalusok ka. Diba? O. Ayan na, sinasagot natin. Dalawa lang yung sagot ko ngayon. Pag makulit ka pa, sige, lalaliman ko pa yan. Kaya lang, umarap ka. Hindi yung hahamunin mo ko sa Facebook, gusto mo magdebate tayo, typing. Ang daming gusto makipagdebate sa atin eh. Nagtatago sa pangalan. Pangalan, hindi tunay na pangalan. Tapos ayaw umarap sa mukha ang debate. Kahit discussion, sharing, ayaw. Pinapintulutan natin magsalita rito ng 1 oras, 2 oras. O kaya tayo pumunta sa kanila. Sa TV Pilipinas. Oh. Oo, meron pala sa Salat TV Pilipinas, no? Nag-chat sa atin, pangarap niya, pagdating na dito sa Pilipinas, Amerika siya, ay maka-diskusyon tayo. Well, mas maganda-ganda pa yun. Eh, iba kasi naghahamon, typing. Sa Facebook, hindi po ako nakikipag-debate sa typing. Hindi ako nagtatago, may mukha akong ihaharap sa inyo. Eh kung talagang nasa totoo ka, bakit tayo mo? There's something wrong with that. Diba? Nagtataka talaga ako eh. Bakit hindi ka makaharap eh? Umarap kayo. Kahit hindi debate. Sharing na kasi napakahalaga nitong dapat na. Ito yung pinakamahalaga na dapat natin pag-usapan. Itong pinakamahalagang paksa na dapat pag-usapan ng tao sa ilalim ng silong ng langit. Kasi tatanda tayo. Kasi magkakasakit din tayo. Kasi mamamatay din tayo. Eh kung hindi mangyayari itong tatlong to, eh wala natin, tigilan natin to, Brother Nash. Kung natin pag-usapan to, malaking kalokohan ko. Kaya lang hindi. Tatanda ka. Una, mamamatay ka. Kung hindi ka man namatay, abutin ka ng 40-50, magkakasakit ka. O sabihin na natin, naging 80 ka na. Tatanda ka rin. Tamo, inevitable in life, hindi mo maiwasan. Kaya sabi ng Quran, fa'alam annahu la ilaha illallah. Pagkaalamin mo muna o tao, higit sa lahat, ang dapat mong malaman, walang Diyos na dapat sambahin, kundi siya Allah subhanahu. Yan dami nating inalam. Wala namang katuturan. So yan, sinagot ko po ito. Una, si Karashid, wa effect ang talatang ito, sapagkat hindi naman ito sinulat ni Juan. Sino sumulat? Yan ang tanong ko sa iyo. Isa na namang misteryo yan. Sino sumulat nito? Kailan sinulat? Ang tagal-tagal na wala na si Jesus sa mundo. Bakit sinulat? Alam din ni Karashid. Ha? Kaya hindi ito galing sa Diyos.
Hindi ito salita ng Diyos. Para isaksak ko, paniwalaan ko, paniwalaan ng asawa ko, ng pamilya ko. Hindi biro dyan eh. Hindi biro eh. Maniwala ka sa turong mali, diba? Ha? Basahin natin. Dito tayo magtatapos, ha? Anong sabi ni Allah? Subhanahu wa ta'ala. Sa isang talata, sa isang aya ng surah Hud, chapter 11. Babasahin natin. A'udhu billahi minash shaitanir إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقتل قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. And indeed we sent Musa with our ayat and manifest authority to Pharaoh and his chief, but they followed the command of Pharaoh, and the command of Pharaoh was no right guide. He will go ahead of his people on the day of resurrection and will lead them into the fire. And evil indeed is the place to which they are led. They were persuaded by a curse, and this end on the day of resurrection. Evil indeed is the gift given, persuaded by another curse. Ano po mangyayari sa isang mangangaral, sa isang nagturo, kasama ng mga naniwala sa kanya? Pangungunahan niya ang mga nagsisunod sa kanya sa pagpasok sa apoy ng He will lead them into fire. Naniwala ka sa pastor? Yung pastor mo, pangungunahan ka pagpasok sa impyerno. Napakasamang kasasadlakan. Sila pinangibabawan ng sumpa sa mundong ito at sumpa sa kabilang buhay. Hindi biro maniwala ka sa turo. Mabola ka na ng business, pera lang ang nawala sa'yo. Eh, mabola ka sa turo, sa aral. Kaluluwa ang nakasal. Kaya ganito na lang si Karasit. Ha? Ganito na lang si Karasit, tumindig sa kanino pa man eh. Hindi biro, ano yun? Ano gusto mo? Maniwala ko, yung asawa ko, pamilya ko, tapos kami mabubulit sa apoy ng impyerno? Kaya mali. Hindi si Jesus ang tinutukoy na tunay na Diyos dito. Ang tinutukoy na tunay na Diyos sapagkat siya'y naparito upang ipakilala sa tao kung sino ang tunay na Diyos. Siya mismo ang sumagot. Ayon sa John chapter 17 verse 3. Siya'y tumingala sa langit at sinabi niya, ito ang buhay na walang hanggan. He defined what is the meaning of eternal life. Eternal life is this, that they may know you, the only true God and Jesus Christ whom God sent. So, hanggang dito na lamang po muna, no? At samantala, at kabayanan po niyo sunod-sunod yung mga talatang ginagamit nila upang patunayan si Jesus ay Diyos. Susunod natin yung Hebrew 1:8. Hebrew chapter 1 verse 8. No? Sa ngalan po ng ating, maraming salamat po sa mga bisita po natin ngayon. At sa ngalan po ng aking kasama, si Brother Enrique Marino, at ganyan din po ating cameraman, si Brother Ali. Ako po'y nagpapasalamat sa inyo. Una-una, higit sa lahat, Allah subhanahu wa ta'ala, na tayo po'y pinapahintulutang tumindig, tumayo, at magsalita ng kanyang mga salita, ibahagi sa taong katotohanan na ipinahayag sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, ang lahat ng pabuti ko sa salamat. Masasalamat ay kay Allah, ang Panginoon ng lahat ng ulang. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.